Okay, sige. So, dumako na po tayo sa ating Sunday School. By the way po, tawag dito, isang bagay po na ginagawa natin ngayon is ini-encourage natin ang bawat isa na merong, hindi lang tayo nagwi-witness, but also to encourage somebody through discipleship. Okay? Pag may nakita kayong mga bagong mukha na attendee sa ating church, okay, kaibiganin kagad, amen? At kung kaya nyo sila sa group age, bawat group age, last time nung sa may singles, I think yung isang umaten natin nakasama ni Sister Aurea, no? So Sister Aurea nang bahala doon sa yung ano na yan. So parang maghahanap tayo ng somebody na ma-encourage natin sa bawat group age natin. Kung ikaw ay babae, maghanap ka ng babae na ano din. Kung ikaw ay lalaki, mag-encouragement. At tawag dito, ma-encourage natin sila na maging matapat sa Panginoon. And someday, para baka maging Miriam tayo, no? Yung i-encourage mo someday, hindi mo alam maging pastor, amen? O kaya yung encourage mo someday maging missionary. O sa kaka-encourage mo ng iba, naging missionary ka, amen? Okay, so yung pinakamaganda, kung ikaw ang tinawag. Okay, Genesis chapter 28 verses 11 to 12 or 11 to 22. Genesis chapter 28 verses 11 to 22. So let me give a message. Maikli lang ito. Sabi ko nga, isang ano lang, isang coupon band. Pero back to back, amen? Okay? Genesis chapter 28. Pwede nating basahin? Genesis chapter 28 verses 11 to 22. Nandiyan na kayo? Nandiyan na? Okay, sige, tayo tayo. Nakita ko si tumayo si Brother, Richard ba yan? Brother Richard? Tumayo siya eh. Okay, Genesis chapter 28 verses 11 hanggang 22. Pag-usapan naman natin si Jacob. Okay? Si Jacob. At makita niyo yung power ng isang promise na ginawa ng isang tao. Sa message natin is the blessing of making a promise to God. The blessing of making a promise to God. Genesis chapter 28 verse 11 to 22, basahin natin ang salit-salitan. Verse 11, and he alighted upon a certain place and tarried there all night because the sun was set, and he took the stones of the place and put them on for his pillows and lay down in that place to sleep. And behold, the Lord stood above it and said, I am the Lord God of Abraham, thy father, and God and the God of Isaac, and the land whereon thou liest, to thee will I give it, and to thy seed. And behold, I am with thee, and will keep thee in all places. Whether thou goest, I will bring thee again into this land, for I will not leave thee until I have done that which I have spoken unto thee of. And he was afraid and said, how dreadful is this place? This is none other but the house of God, and this is the gate of heaven. And he called the name of that place Bethel, but the name of that city was called Luz at that first. So that I come again to my father's house in peace, then shall the Lord be my God. Verse 22, and these stones which I have set for a pillar shall be God's house, and of all that thou shalt give me, I will surely give the tenth unto thee. So ang sabi ko nga, ang message sa atin is the blessing of making a promise to God. So tayo po muna yung manalangin. Diyos sa masalangit, muli po Panginoon, samahan niyo po nawa kami as we study your word. Dalayan ko po na i-bless po Panginoon na aming Sunday School lesson, na ito po Panginoon ay maging pagpapala po sa bawat isa sa amin. At makita po namin Panginoon ang power ng isang pangako na binitawan Panginoon ng isang tao sa inyong pangalan at para sa inyong glory. Pagpalain niyo po Panginoon ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, pwede po tayo mo po.
Okay, so makikita natin dito yung situation ni Jacob. He is running for his life. Okay, ang situation na to during the time na gumawa siya ng promise sa Panginoon, he is running for his life. Actually, hindi niya alam kung anong pwedeng mangyari sa kanya pag mag-stay siya sa bahay because of the deceitfulness na ginawa niya sa kanyang brother, sa kanyang tatay, na inagaw niya yung mana ng kanyang kuya. Okay? He is not walking in victory during that time. He is fleeing in fear. So makikita natin dito na yung situation ni Jacob during that time is actually hindi maganda. Okay? Sometimes maganda mangako kapag nasa time tayo ng victory. Pero ito makikita natin, he is fleeing. He is in the middle of his mess. Mess up yung buhay niya when God shows. Okay? Isang bagay na makikita natin, sometimes hindi natin tinatawagan ng Panginoon kapag wala tayong problema. Pero kapag may problema tayo, saka natin naalala ang Diyos. Amen? So dito makikita natin dito mess up yung kanyang buhay. At isang bagay na nakakatuwa sa Panginoon, bagamat mess up ang buhay natin, once na tumawag ka sa Panginoon, kakausapin ka ng Panginoon. Kahit anong situation mo sa buhay, kakausapin ka ng Panginoon. Kahit hindi mo na naiintindihan yung nangyayari sa buhay mo, kakausapin ka ng Panginoon. In this place sa Bethel, ini-reaffirm ng Panginoon yung kanyang covenant kay Abraham at binigay niya rin kay Isaac. Every promise na ginawa ng Panginoon kay Abraham sa kay Isaac, pinaalala ng Panginoon kay Jacob. At ang promise na yun, alam niyo kung ano yung promise na yun? Yung promise na bibigyan sila ibibigay sa kanila yung promised land. Yung descendants nila is magkakaroon ng marami silang descendants. Yung protection na ibibigay sa Panginoon at ng Panginoon ay higit sa lahat, yung presence na ibibigay ng Panginoon sa kanila. Yung presence niya mismo. So lahat ito is promise ng Panginoon. Nung binabasa ko to, marami sa karamihan sa atin ang nasa isipan natin. Kaya blines si Jacob dahil sa pangakong ginawa niya. Honestly, bago nangako si Jacob, nangako muna ang Panginoon. Kasi yung pangako ng Panginoon ay nangyari sa Genesis 28 verse 13 to 15. Ibig sabihin ng Panginoon munang nangako at nangako si Jacob at sa verse 20. Okay? So kung tutusin, may mga pagkakataon sa buhay natin, akala natin, binibless tayo ng Panginoon because of our promise. By the way, kahit hindi ka mangako sa Panginoon, kahit wala kang gawin sa Panginoon, ng Diyos, Diyos pa rin. Pero may kailangan, hindi tayo kailangan ng Diyos, tayo ang may kailangan sa Diyos. Okay? Pero mas maganda kapag tayo yung lumapit sa Panginoon at may pakita natin yung paglapit natin sa Kanya. Ibang-iba yung blessing once na lumapit tayo sa Panginoon. Sulitin ko, ang unang nangako ang Panginoon bago nangako si Jacob. Pero makikita natin dito na may blessing pa rin because He made the promise. He made the vow sa verse 20. Nang sinabi niya sa may verse 20, Jacob vowed the vow saying, if God will be with me and will keep me with this way, that I go and give me bread to eat and raiment to put on, so that I come again to my father's house in peace, then shall the Lord be my God, and this stone which I have set for a pillar shall be God's house, and all that shall give me, I will surely give the tenth unto thee. So yung pangako ni Jacob, tingnan natin kung ano yung pangako na to, paano nangyari, no? So blessing of making a promise to God. Number one, direct to the point, okay? A promise made based on God's promises. Okay, a promise made based on God's promise. Yung pangako, sabi ko nga, yung pinangako ni Jacob is actually based sa pangako ng Diyos. Okay? Madalas sa atin, tinitingnan natin itong salita ng Diyos, ang dami ng promises dito. Sino sa inyo nagkaroon ng Bible dati na nawala ko na yung Bible ko na yun, pero merong Bible na Precious Promise Edition. Naalala niyo yun? Kung nagkaroon kayo ng gano'n na Bible dati. I think nung young people ako dun sa old building, naglumabas yung Precious Promise Edition na lahat ng Precious Promise sa Bible nakaguhit. Okay? At pag binuklat mo yun, lahat yun. Puro promises yun. Kaya bawat buklat mo ng Bible mo, may makikita kang promise. Kaya ang sabi nga nila, meron daw 33,000 na promises sa Bible. Okay? Kung isa-isahin natin.
Maraming promise ang Panginoon. At by the way, pag ang Panginoon ang nangako, matinding mangako ang Panginoon. Okay? Kung makikita natin, bago nangako, sabi ko, bago mangako si Jacob, nangako ang Panginoon. Balikan natin yung Genesis chapter 28, verse 13 to 15. Genesis chapter 28, verse 13 to 15. Ang sabi diyan sa may Genesis chapter 28, verse 13 to 15, Behold, the Lord stood above it and said, I am the Lord, the God of Abraham, thy God, thy father, and the God of Isaac, and the land whereon thou liest, I will give it to thee and to thy seed. Pinangako niya yung land. And thy seed shall be as the dust of the earth. Yung pangako niya kung paanong pararamihin yung kanyang family. At ganun din yung sinasabi ng Panginoon yung kanyang presence. Ang sabi niya sa may verse 15, Behold, I am with thee, and will keep thee in thy places whither thou goest, and will bring thee again into this land, for I will not leave thee until I have done that which I have spoken to thee of. So makikita natin yung promise ng Panginoon. Okay? Meron ba akong outline, Brad? Sa point number 1 na ako, nandyan na. Okay, so nakikita natin, before Jacob ever made the promise, ito yung promise ng Panginoon. First, His promise yung kanyang presence. Imagine mo yung sinabi ng Panginoon, I am with thee. Kahit saan ka pumunta. Yung presence ko is nasa sayo. Ano yung kapag isang pinakamahalagang promise sa akin personally is yung mahalaga para sa akin yung promise ng Panginoon, yung presence niya sa buhay ko, sa buhay ng family ko, and even sa ministry. Alam niyo sa ministry, kung wala na yung presence ng Panginoon, ayoko na rin. Kasi useless na. Pwede kami mag-preach kung wala yung presence ng Panginoon. Wala ng power. Ganon din sa church natin. Pag wala ng presence ng Panginoon, kahit pagandahin natin ang church natin kung maging ikabud na yan, wala na. Pero ang ganda ng promise ng Panginoon, no? Si Jacob, sino si Jacob para pangakuan ng Panginoon? Ang dami ang ginawang kalokohan that time. And yet, tinitingnan ng Panginoon si Jacob na someday, itong Jacob na to gagamitin ko. Pinangakuan niya ng presence. Alam niyo, kahit na gaano naging mess na yung buhay natin, ang daming problema, ang daming ginawang bagay na hindi maganda, pwede pa rin ipangako ng Panginoon yung kanyang presence. Amen? Another thing yung pinangako niya is protection. Ang sabi ng Panginoon, I will keep thee. Hindi niya lang sinabing I am with thee, but sabi ng Panginoon, I will keep thee. Yung pangako ng Panginoon na hindi kanya pababayaan. Pangako ng Panginoon na hindi kanya iiwanan o pababayaan. Sabi sa Hebrews chapter 13 verse 5. Another thing na makikita natin sa kanya is provision. Okay? So, I will bring thee again. Ibabalik kita. At kapag ibabalik kita, hindi ka babalik ng walang dala-dala. Ang sabi nga ng Panginoon, hindi matatapos ang lahat ng bagay na to hanggat hindi ko napupulpil lahat ng promise ko sa iyo. So everything na prinamis siya ng Panginoon sa kanya. At sometimes, kapag nangangako tayo sa Panginoon, alam nyo, hindi ganun kahirap mangako sa Panginoon. May mga problema ng mga ibang Kristiyano, hindi sila nagbibigay ng commitment sa Panginoon or kapangako sa Panginoon or mga bagay na gustong gawin sa Panginoon. Alam niyo kung bakit? Nakakalimutan, hindi niyo nakikita yung goodness ng Panginoon. Because once you see the goodness of God, anong tendency? Out of gratefulness, meron kang ibibigay na pangako. Yung pangako mo na maging faithful, alam niyo, hindi sacrifice sa maging faithful. Magiging kang faithful because God is faithful to you. Yung pangako mo na mamahalin mo ang Diyos, hindi mahirap mahalin ang Diyos kung alam mo mahal ka ng Diyos. Hindi mahirap mangako sa Panginoon na magsuserve ka sa Panginoon kapag alam mo lahat ng mga bagay na meron sa iyo galing sa Kanya. Sometimes, hindi lang natin nakikita lahat ng mga bagay na ginagawa ng Panginoon. Kaya kung minsan, maraming tao, ayaw nila ng Diyos, ayaw nila ng church, ayaw nila ng responsibility because hindi nila nakita yung goodness ng Panginoon. Sino sa inyo naka-experience kayo ng one time na meron kayo naging sakit na para bang simpleng-simple lang naman na pero ang hirap. I remember yung kamag-anak yung asawa ni ng kapatid ni Sister Larnie. Nung nagkaroon siya ng aneurysm, isa sa naapektuhan, hindi nakukuman ng kanyang body yung paglunok. Pag hindi gumana yung paglunok mo, ang hirap Pwede palang magkamali lang yan sa system natin na kapag hindi mayroong portion na hindi gumana dyan at hindi mag-function yan, kahit na
normal naman yan, pero pag hindi na nagpapangsyon na hindi makalunok, grabe yan. Malulunod ka kasi hindi mo kayang lunukin pati lawa niya, tinatapon niya eh. Na kailangan niyang i-train yung kanyang throat para lumunok. Ngayon nag-enjoy tayo kapag nakakalakad tayo, pero someday pag hindi ka na nakakalakad, maalala mo na ang Panginoon, very good, na yung goodness ng Panginoon na nakakalakad tayo. Ngayon nakakadilat pa yung mata natin, malinaw pa yung mata natin, pero someday ma-appreciate mo yung linaw ng mata na yan kapag hindi ka na nakakakita. Ang daming mga bagay na binigay sa atin ng Panginoon, yung goodness ng Panginoon. And honestly speaking, once na nagkaroon tayo ng commitment sa Panginoon, one things na natin, whatever commitment na gagawin natin sa Panginoon, o hindi mo masasabing sacrifice. Ang sabi nga ng isang mga ngaral, wala ng greater sacrifice na pwede kong gawin sa ginawa ng Panginoong Diyos na nag-sacrifice doon sa cross of Calvary. Kaya nga, yung promise na yan is based actually sa promise ng Panginoon. And by the way, wala tayong magagawa without the Lord. John chapter 15, di ba? Sabi sa John chapter 15, kung tutusin, sino bang nagbibigay din sa atin ng kalakasan? Ang Diyos pa rin, amen? For without me, you can do nothing. So lahat nitong mga promise natin is based pa rin sa promise ng Panginoon. Second, it is a promise made in a place of need. During the time na nangako si Jacob, nangako siya in the time of need, in a place of need. Okay? And Jacob bowed about saying, if God will be with me. Wala naman siya may pagmamalaki. Pero sabi niya, Lord, kung sasamahan mo ako and will keep me in this way, that I go and give me bread to eat and raiment to put on. Tapos sabi niya, kung ihalo mo na makabalik uli ako sa aking so that I come again to my father's house in peace, then shall the Lord be my God. Wala siyang may pagmamalaki. Meron siyang need. Wala siyang wealth, wala siyang security, wala siyang guarantee, wala siyang lahat ng bagay na meron sa kanya before or ngayon. Pero makikita natin ang meron lang sa kanya is the promise of God. Ang meron sa kanya is the Word of God. Amen? So wala tayong may pagmamalaki sa Panginoon. Pero yung promise na, kuminsan, ito yung mga pagkakataon na kuminsan ang mga promise natin. Alam mo bakit ganun, Bakit ang promise na gagawa natin kapag meron tayong need, pero kapag wala tayong need, wala tayong promise? No? Bakit na nagagawa natin mag-promise na, Lord, maglilingkod na ako, yung time na nandun ka sa higaan tapos bedridden ka. Pero nung hindi ka pa bedridden, hindi mo ma-promise sa Panginoon na mag-serve. Amen? Amen? Okay? Lord, magano na ako, magpa-participate na ako sa mga things na ginagawa sa church. Nung time na malakas ka, hindi mo masabi yan. Pero nung time na hindi mo na kaya, sasabihin mo, Lord, magkakanta na ako kung kailan wala ka ng boses. Okay? Pero alam nyo, maganda magkaroon tayo ng commitment habang malakas pa tayo. Maggawa tayo ng commitment not in the place of need, not in the time of need. Bagamat sabihin natin ito, isang bagay na makikita natin dito, wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Diyos. Pero si Jacob, nangako siya. At makikita natin nung nangako si Jacob, makikita natin na pinaktinig na niya yung mga bagay na binibigay ng Panginoon. Tingnan niyo mabuti to, no? We have what we have because of God. Lahat ng meron tayo ngayon, dahil sa Diyos. Okay? Bakit hindi tayo nangangako kung samantalang marami tayong mga bagay na binigay ng Diyos? Deuteronomy chapter 8 verse 18, but thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee power to get wealth, and that He may establish His covenant which He sware unto thy fathers as it is this day. Sino nagbibigay sa inyo ng wealth? Sino sa inyo nagbibigay ng power? Sino sa inyo nagbibigay ng wisdom? Ang Diyos. So sino ang nagbigay ng lahat ng meron sa iyo ngayon? Ang Diyos. Amen? Another thing, we cannot sustain what we have now without God. Alam nyo, ang mundo, ganito. Pwede mong paghirapan na isang bagay, pero pwedeng mawala sa isang iglap. Amen? Nakita niyo yung nangyari doon sa may Negros?
Yun nangyari sa Negros, lahat ng pananim nila, sabi nga, ang matinding problema doon sa Negros ngayon, hindi lang yung tanim nilang nawala, pati lupa nila nawala kasi it will take time para matanggal lahat ng buhangin na yon. Okay? Siguro ang isang tuwang-tuwa yung nagnegosyo ng buhangin. Kasi kahit saan ka tumingin, puro buhangin. Pero lahat nung nagtatanim, wala silang mapagtaniman ngayon ng tubo ng kanilang pagtatanim ng mais-ngay. Tanggal lahat yan dahil doon sa may buhangin. May makikita kayo mga bahay na halos inanod lahat tapos nawalan sila ng may mga ibang may kalye doon na nire-restore nila. Sinisikap nilang wag masira yung kanilang kalye na semento dahil bumagsak yung kalahati. At ginawa nila yung lahat ng way para maglagay sila ng ano. At hindi nila muna pinapadaanan dahil baka mawala sa kanila yung kalye nila. Alam niyo yung mga things na pwedeng mawala sa iyo sa isang iglap? Amen? Pwedeng mawala lahat yan. You cannot sustain everything. Sabi nga ng Panginoon, I am the vine, ye are the branches, he that abideth in me and I in him. The same, bring it forth much fruit, for without me, he can do nothing. At the same time, you cannot enjoy what you have now without God. Ano yun, itong kakalungkot, pinaghirapan mo, tapos hindi mo ma-enjoy. Pwede palang isang bagay na, naalala niyo isang verse na, even the blessing will be cursed. Sa Luke chapter 12 verse 20, tingnan niyo itong tao na to na maraming bagay na in-enjoy niya. Sabi niya dyan sa basahin niya natin Luke chapter 12 verse 20 muna, no? Or verse 19. Tingnan niyo yung Luke chapter 12 verse 19. Pwedeng i-atras natin ng konti. Ito yung sinabi ng lalaki na yan eh. Sa Luke chapter 12 verse 19. Nung umani siya ng maraming ani, at tuwang-tuwa siya dahil sa sobrang dami ng kanyang inani. Luke chapter 12 verse 19. Ang sabi niya, I will say to my soul, ay sabi niya sa may verse 18 and said, this will I do. I will pull down my barns, build greater, and there will I bestow all my fruits and my goods. And I will say to my soul, thou hast much goods laid up for many years. Hindi mo na mauubos for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry. Pero ano sabi ng Panginoon sa verse 20? But God said, thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Pwede pa lang isang pinaghirapan mo, pwedeng mawala na lang, o hindi mo ma-enjoy. Kung tutusin, kung makikita natin dito, nung nag-pray si Jacob, wala siya. At gustong ipaalala rin ng Panginoon sa atin na someday pag nagkaroon tayo tapos hindi pa rin tayo nag-stay sa Panginoon, pwedeng mawala lahat. Amen? At nakakalungkot, pinaghirapan mo tapos hindi mo na-enjoy. Parang yung nabasa ko last time na yung dalawang couple na yung nag-retire sila, lahat ng retirement nila na scam. Imagine mo yung pinaghirapan nila ng matagal doon sa abroad. Tapos umuwi sila para magkaroon ng maayos na, para ma-enjoy na nila yung retiring age nila. Tapos sa isang iglap, lahat ng pinaghirapan, scam. Kaya yung possibility na hindi mo kayang ingatan. Sabi ko nga, kung ano yung meron sa'yo ngayon dahil sa Diyos. Kung ano yung mga bagay na meron sa'yo dahil sa binigay ng Diyos sa kalakasan. At wala ka ring masusustain kung wala ang Diyos. At wala ka ring may enjoy kung wala ang Diyos. Kaya maganda, isang bagay na natin, Lord, lahat ng meron ako, sa'yo yan. Dahil kapag sinabi natin, Lord, sa'yo yan, anong tendency? Bahala ang Panginoon. Amen? I just learned one lesson na natutunan ko. Sabi nga, di ba merong isang nagsabi, hindi ka mangmang kung ipagkakatiwala mo sa Panginoon ang mga bagay na hindi mo kayang ingatan. Hindi ka mangmangan na ipagkatiwala sa Panginoon ang mga bagay na hindi mo kayang ingatan. Number 3. So yung promise is made based on God's promise, a promise made in a place of need. Third, a promise of worship and stewardship. Actually, nung nangako siya, hindi lang ito patungkol sa pera.
nangako siya na siya ay sasamba sa Diyos. Alam yung pinakamahalaga? Anong pinakamahalaga dito sa church? Bakit tayo nasa church? To worship. Yung offering natin, part ng worship. Everything na ginagawa natin dito is part of worship. Kaya nga pinakamahalaga dito, makita natin. Nung sinabi niya dyan sa may verse 20, so that I come again to my Father's house in peace, then shall the Lord be my God, and these stones which I have set for a pillar shall be God's house, and all that thou shalt give me, I will surely give the tenth unto thee. Yung stone naging sanctuary. Yung ordinary stone na kanyang tinulugan, kanyang naging unan, naging sanctuary ng Panginoon. Naging place of worship. Yung kanyang wilderness moment, naging worship moment sa Panginoon. Amen? Alam, isang bagay na kailangan natin makita, if God is good in your life, nakita mo maraming goodness ng Panginoon, huwag mong tatanggalin ito. Huwag mong hayaan na mawala ka sa pag-worship sa Panginoon. Meron kaming binisita lang sa na sabi ko, sis, meron ako, ang dami kong nakita ko yung blessing ng Panginoon sa buhay mo, kung paano ka bless at ito yung sunod-sunod na naging blessing. Then sabi ko sa kanya, di ba, nakita mo yung mga blessing na yun during the time na faithful ka sa Panginoon? At sabi, kung hindi tayo maging faithful, sinabi ko sa kanya in John chapter 15 verse 4, if you will not strive to be faithful to God, if you will not strive to connect to God, someday, di ba nakakita kayo ng sanga? Subukan mong tanggalin yung sanga na may bunga at may mga dahon. Di ba pag tinanggal mo, mananatili pa naman yung sanga niya, may dahon pa yan, may bunga pa yan, pero maghintay ka ng ilang araw, anong mangyayari? Malalantayan. Once na hindi ka na connected sa Panginoon, lahat ng meron sa'yo pwedeng mawala. Amen? Pwedeng mawala. Okay? So I pray na isang bagay na gawin natin, huwag nating kalimutan na mag-worship. Huwag lang ng pag-worship, hindi lang dito sa church, dapat nag-worship tayo sa tahanan. Yung goodness ng Panginoon, tingnan niyo yung Psalms 116 verse 12. Psalms 116 verse 12. Ang sabi sa Psalms 116 verse 12, what shall I render to the Lord for all His benefits towards me? Alam nyo, ang dami nating dinaanan na bilang church. Kung ano yung meron sa atin because of the goodness of God. Because of our worship to God. Ano yung balikan nyo yung malalim ang inyong pananampalataya sa Panginoon. Balikan nyo yung time na talagang makikita nyo yung connection nyo sa Panginoon to the point na kailan yung time na naalala mo na nagpipray ka talaga na madaling araw, nagpipray ka talaga ng, yung iniiyakan mo sa Panginoon at nakikita mo kung paano mag-work ang Panginoon. That's the time na tayo ay connected sa Panginoon. Amen? Nakakatakot. At ito yung dapat nating bantayan. Kapag marami ng blessing na mawala yung pag-worship natin. Dahil ang sabi ni Jacob, Lord, kapag gagawin mo ito, then you will be my God. Kaya sa bawat goodness na ginagawa ng Panginoon sa atin, sa bawat things na binibigay sa atin ng Panginoon, sana, Lord, you are still my God. Ikaw pa rin ang Diyos ko. Hindi natin Diyosin ng pera. Hindi natin Diyosin ng trabaho. Ang Diyos pa rin natin ang Diyos natin. Huwag mong i-Diyos yung business na binigay sa iyo ng Panginoon. Huwag mong i-Diyos yung binigay na biyaya sa iyo ng Panginoon. Ang Diyosin mo pa rin yung nagbigay ng biyaya. Amen? Ikaw pa rin ang Diyos ko, Panginoon. You need to acknowledge God as your source and sustainer. You need to acknowledge God as the owner of everything na meron sa iyo. Okay? Ibigay mo lahat yan. Kaya nga yung promise siya sa Malakay chapter 3 verse 10 to 12, simple na lang yung Malakay chapter 3 verse 10 to 12. Kasi lahat yan ay galing din sa Diyos. Amen? Kaya kapag meron tayong ginagawa, yung Malakay chapter 3 verse 10 to 12, basahin yung buong Malakay for the sake ng time. Ang tithe is not just about percentage. Kasi tinitingnan natin, dapat ibigay ko yung 10%. Dapat ibigay palagi ako sa Panginoon ng pag meron akong dapat ibigay ko yung tithes, no? Pero ito yung problema natin. Nakalimutan natin
It is all about priority. Priority mo ba ang Diyos? Number one ba siya sa buhay mo? Kapag may blessing ka ba, the first person na lalapitan mo ang Panginoon, Lord, thank you for the blessing. In every activity, in every achievement na nagagawa natin, Lord, thank you for dapat ang priority mo ang Panginoon. At once na may binigay sa ating material blessing, alam yung mga pinakano natin, huwag mong ibibigay yung tira-tira. Make your tithes your priority. Amen? Amen? Make your tithes your priority. Ay, isang bagay na natutuwa ko na at least kahit paano na kuha ng mga bata, anak namin, sabi niya, pag tinanong ko sila, ba't hindi mo pa ginagamit yung bagay na yan? Hindi ko pa na tithes. So they acknowledge na bago nila i-enjoy ang isang bagay, dapat may tithes. Amen? Ito tithes natin, priority yan. Sabi niya dito, Lord, if you will bless me. No, parang sinasabi parang inano natin na ganito. Parang sinasabi natin sa Panginoon, Lord, if you will bless me, then you are always the first priority. Amen? Dapat priority mo siya. Wag mong hayaan na mawala ang Panginoon sa priority. Siya dapat yung bigyan natin. Every commitment na gagawin natin. Alam mo yung promise ni Jacob? Bumalik tuloy ako kay Moses. Okay? Ano yung promise ni Jacob? Lord, kung i-bless mo ako, bibigyan mo ako ng ganito, at makakabalik ako na mapapayapa sa akin, then I will worship you at ibibigay ko yung tithes. Dalawa yung promise niya. Worship, saka yung tithes. Huwag niyo munang isipin yung tithes. Isipin niyo muna yung worship. Kasi kung hindi ka nag-worship, hindi ka rin magta-tithes. Amen? Madali ang tithes kapag nag-worship tayo. Madali ang tithes and offering, commitment sa Panginoon. Whatever commitment alam nyo, sa akin hindi na issue sa akin yun, no? Kuminsan pag nag-usap kami ni Sir Larnie, sabi niya sa akin, magkano magiging commitment mo sa faith promise this year? So ang problema niya, ubos na rin yung kanyang yung kanyang na tinatanggap sa academy, ubos din sa kanyang offering. So, ganun din ako. Pero alam niyo isang bagay, kapag meron pa ring need, hindi nakakatakot mangako sa Panginoon. Alam niyo kung bakit? Because pag nangako ka, nakabase ka pa rin sa pangako ng Panginoon. But my God shall supply all your need. Kayang ipulpil ng Panginoon. Tingnan niyo to, last. Okay na ba kayo? Last na? Okay, last. Tingnan niyo yung So kanina, nakita natin yung promise made based on God's promise. A promise made in place of need, the promise of worship and stewardship yung pinalit ni Jacob. Tingnan nyo naman yung promise fulfilled by God. A promise fulfilled by God. Akala ko noon, sino sa inyo during the time na kay Jacob, nabasa nyo yung kay Jacob na sinabi niya, sabi yung response ni Jacob dito sa Genesis chapter 30 verse 37 na lang. Genesis chapter 30 verse 37. Okay? For the sake ng time. Ang sabi dito, Jacob took him rod, kasi ito yung time na nagtrabaho siya para kay Rachel, tapos ang binigay si Leah, tapos nagtrabaho ulit siya para kay Rachel. Then this time, sabi niya, aalis na kami. Sabi ni Laban, sabi hindi, kasi bilines ako dahil sa'yo. Why not mag-serve ka muna sa akin? Pero this time, sabi niya, bigyan mo ko ng hire, bigyan mo ko ng wages. At ang magiging wages ko sinabi niya na yung magiging wages niya, lahat ng cattle na ring-straked, speckled, saka spotted. Yan ang ibibigay mo sa akin. Ano yung madaling sabihin, madaling mag-agree si Laban, kasi karamihan ng sheep. Ano ang itsura ng sheep? Ano madalas na kulay ng sheep? White. Ang mga normal na is, bihira yung mga merong spotted. Bihira yung mga kulay brown or something na. Bihirang-bihira yan. Okay? Then sabi niya dito sa may verse 37, nakala ko totoo ito. And Jacob took him rods of green poplar and hazel and chestnut tree. Kasi may mga may mga strike, mayroon daw yan. And piled with
white streaks in them, and made the white appear which was on the rod. And he set the rods which he piled before the flocks in the gutters in the watering. Kung saan umiinom yung mga tupa. At yung lalong-lalo na yung buntis na tupa. That they should conceive when they came to drink. And the flocks conceived before the rods and brought forth cattle ring-scraked, speckled, and spotted. Akala ko noon, pag binabasa ko yung dati, dahil sa yung akala ko yung totoo yung naglilihi na, pati yung mga hayop naglilihi, pinaglilihan nila yung, gumawa siya ng kahoy na nilagyan niya ng mga spot, nilagay niya ng para daw, lahat nung nagbubuntis na is, lahat yun maging speckled, maging ring-straked at saka spotted. Pero alam niyo ba na effort yan ni Jacob. But in reality, alam niyo kung sinong nangako dyan? Kung saan niya nakuha yung idea? Genesis 30 verse 37 yan, di ba? To 39. Ito sa verse 31, chapter 31, inamin niya sa kanyang mga asawa. Kasi dalawa yung naging asawa niya. Hindi kalooban ng Panginoon yun. Amen? Amen? Okay? Pero sinabi niya ito, kila Leah at kay Rachel. Sabi niya sa Genesis 31 verse 9. And God had taken away the cattle of your father and given to me. And it came to pass, at the time that the cattle conceived, ito yung sinabi niya, that I lifted up my eyes and saw in a dream, yung vision na binigay sa kanya ng Panginoon. And behold, the rams which leaped upon the cattle were ring-straked, speckled, and grisled. And the angel of God spake unto me in a dream, saying, Jacob, I said, here am I. And he said, lift up now thine eyes and see, all the rams which leap from the cattle are ring-straked, speckled, and grisled. For I have seen all that Laban doeth unto thee. I am the God of Bethel, where thou anointest the pillar, and where thou bowest above unto me. Now arise, get thee out from this land, and return into the land of thy kindred. Alam yung gusto kong makita nyo to, no? Hindi sa hirap, hindi sa ginawa ni Jacob na naglalagay siya para maglihi yung mga sheep. Alam yung sinabi niya later on, sabi niya, actually binigyan na ako ng vision ng Panginoon. Binigay na sa akin sa dream na lahat ng tumatalon, pinakita ng Panginoon, lahat ng tumatalon is ring-straked, speckled, saka grisled or spotted. Lahat yan, sabi ng Panginoon, yan ang kukunin mong wage. At anong ginawa ng Panginoon? Imposible yan. Pero anong ginawa ng Panginoon sa imposible? Karamihan na naging anak ng mga tupa, ng mga cattle, kung ano yung imposible. Amen? Nakakita kayo ng kulay puti naman ang itsura ng nanay, tapos ang anak, spotted. Okay? Parang isasabihin, sinong tatay niya, no? Joke. Bakit ganyan ang lumalabas sa mga anak? Para bang lahat na nagiging anak, kung ano yung imposible. Kaya isang bagay na gagawin ng Panginoon, pag nangako tayo, sometimes may mga pangako, may mga bagay na, ulitin ko sa inyo to, no? Na sandwich yung pangako ni Jacob dito. Nagsimula ang pangako, ang Diyos ang nangako. At the same time, dun sa bandang dulo, ang Diyos ang nagpupulpil. Even impossible thing could happen pag nangako tayo sa Panginoon. Amen? Amen? Ito yung blessing ng making a promise to God. Once you make a promise to God, hindi ko alam kung ano yung mga promise ninyo. Maaring may promise ka na maglingkod, maaring may promise ka na mag-stay, maaring may promise ka na mag-worship sa Panginoon, merong promise ka na mag-surrender sa Panginoon, may promise ka na maging blessing sa gawain ng Panginoon. Whatever your promise sa Panginoon, lahat ng promise na yan, siya pa rin ang nagsusustain. Siya pa rin ang mag-i-enable sa'yo. Pero isang bagay lang, ang tindi ng kapalit. Hindi mo kailangan, actually, parang sinabi ni Jacob later on, sa totoo lang, wala nang saysay yung nilalagay kong doon. Yung nilalagay kong doon, yung mga paglilihian ng mga tupa, walang saysay yun. Kahit hindi gawin ni Jacob yun, ang lalabas kung ano yung pangako ng Panginoon. Alam niyo ba na kapag pinangako ng Panginoon, hindi
yan ay mangyayari. Ang gustong sinabi ng Panginoon, balikan natin binanggit ng Panginoon. Tingnan nyo itong sinabi ng Panginoon kay Jacob. Genesis chapter 28, verse 13. Ang sabi niya sa may verse 13, Genesis chapter 28, yung sinabi niya na hindi ko kung hangga't hindi ko magagawa yung promise na yan. Okay, sa verse 15, behold, I am with thee, and will keep thee in the places which thou goest, and bring thee again to this land, for I will not leave thee. Tingnan yung sinabi niya dito, no? I will not leave thee until I have done that which I have spoken to thee of. Yung matinding pangako na yan ng Panginoon. Hindi kita iiwanan, Jacob. Hindi kita pababayaan diyan sa place na yan hangga't hindi kita may babalik dun sa place mo at hangga't hindi ko nagagawa yung pangako ko sa iyo. Grabe ang Panginoon, ano? Kapag ang Panginoon ang nangako, minsan kahit na hindi na tayo karapat-dapat Kapag ang Panginoon ang nangako, gagawin niya yan. Sana ganun din tayo. Kung mangako tayo sa Panginoon, make sure tuparin mo yung pangako. Ako isang bagay na tinitingnan ko dito sa Laloma, honestly, I'm not a strong leader. Hindi rin ako yung leader na tingin nyo mataas ang faith ko. Hindi ako mataas ang faith. Sometimes, kuminsan nag-iisip kayo, Pastor, ang taas naman hindi ako ang nagsiset ng faith na yan. Pero isang bagay lang, kung wala tayong gagawin sa Panginoon, walang mangyayari sa ministry natin. Wala rin gagawin ng Panginoon sa buhay natin. Once na may pinangako ang Panginoon, kahit na sabi ko nga sa inyo yung imposible, pwedeng mangyaring posible. Alam niyo, isang natin, sana mangarap tayo ng imposible para sa gawain ng Panginoon. Isipin natin to, no? Pag-pray natin to, no? Masama bang mangarap na someday madoble yung attendance natin? Amen? Amen? Sino sa inyo nangangarap kayo na gusto niyo pang lumaki yung gawain? Gusto niyo pang magkaroon ng attendance na mas doble? So ibig sabihin kung may doble tayong attendance, doble din yung church area. Amen? Wala, imposible. Lahat ng mga bagay na ginagawa natin dito sa church, gawin lang natin to worship God, to serve God, walang imposible. Alam niyo, itong matakot kayo pag wala na tayong ginagawa para sa Panginoon. Matakot kayo dito. Pag tumigil na tayong mangarap for the Lord. Ang tendency, lahat na tayo pabagsak. Pero hanggat nangangarap tayo at nangangako tayo para sa Panginoon, sabihin ko sa inyo, hindi titigil ang Panginoon. Merong sinabi dyan Meron nakasulat dati yan, the sun never sets on a mission working Baptist church. And God will not never set His sun sa isang church na ginagawa ang kalooban ng Panginoon. Amen? Amen? Kaya sana mangako tayo sa Panginoon. At yung commitment din natin sa rope holders, mangako din kayo. Amen? Amen? Pastor, yung palang gusto mong mangyari, no? Mangako din tayo dun sa rope holders natin. Sometimes, may mga iba parang ayaw ng mangako. Okay? 73 na lang ba yung pwedeng mangako for the rope holders? May blessing kapag nangako tayo sa Panginoon. Ako, pagka napulpil ko yung 60, napulpil ko yan bago mag-March 4 to 6, kung hindi pa rin natin ma-reach yung 600, then I'll pray again for another commitment. Sabi ko nga doon sa may mga taong kayang-kaya kong bumili ng yung mga gusto kong bilhin na pero hindi pagdating sa bagay na yan, hindi ako makabili. Pero pagdating sa commitment, kaya ko. Amen? Amen? Ito yung sinabi kong relo na binigay lang sa akin. Gusto ko lang magkaroon ng relo na kulay blue sa ilalim. Kaya bumili ako ng 985 sa Lazada. Tapos nung nakita na isang kaibigan ko, sabi niya, hindi nagulat na lang ako sa kanya na meron siyang inabot. Ito yon.
Hindi ko binili, pero ang Panginoon na nagbigay. Alam niyo yung pwede akong bumili ng sarili ko rin na ano, pero pagdating sa mission, pagdating sa giving, giving muna ako. Pero ang Panginoon na lang bahala. Amen? Hindi nagkukulang. Kasi ang binigay sa akin, hindi lang isa. 2 pastor ang nagbigay sa akin. Isa local, isa nasa ibang pastor sa ibang lugar. Okay? Pero isang bagay yan na hindi mo ma-outgive ang Panginoon. Amen? Amen? So church, kung meron pa sa inyo na hindi pa nagbibigay ng faith promise o ng ng world or rope holders, sana ibigay na natin at abutin natin yung 600 na goal. Let's reach yung 600 na goal. May mga nagbigay na 73. Kaya kilala niyo yung sarili niyo. Kung wala pa po kayo doon, ilagay natin yung ating commitment and at kung nakapag-commit na kayo at hindi pa natin na-reach yung 600, pag-pray natin na magkaroon ulit tayo ng another commitment. Kung walang magpa-participate, kung sino yung gusto mag-participate, sige lang. Amen? 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 Okay? So tayo manalangin. Let's pray. Let's pray. Heavenly Father, maraming salamat pong muli sa binigay niyo po, Panginoon, na lesson sa umagang ito. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagkilos po sa buhay ng bawat mananampalataya. And I pray, Panginoon, na tulungan niyo po kami na magkaroon kami ng commitment para sa inyong kalatian, Panginoon. Lord God, we pray na yung rope holders namin, alam namin, Panginoon, na marami kaming activity ngayon, but ang isa sa pinakamahalaga namin activity is ang gawaing misyon. Bagamat hindi po namin ito ginagamit para sa aming sarili. But Lord God, alam namin na ito rin po ang naging sanhi. Bakit niyo po kami bilinas? We acknowledge na we were able to buy the other property dahil sa pagbibigay namin sa mission. At pwede namin may claim, Panginoon, that we are blessed. Personally, we are blessed sa aming mga trabaho, sa aming mga businesses, sa bawat hanap buhay ng bawat isa because minahal namin, Panginoon, ang inyong gawain. So I pray na tulungan niyo po kami na mas lalo naming mahalin. Na during this time that we need to sacrifice, help us to commit and be somebody na magsasacrifice. Gawin namin ang necessary para kayo po, Panginoon, ng tunay na maluwalhati din, Panginoon. At marami pa po kami ma-encourage sa missionary, both local and both foreign. Pagpalain niyo po, Panginoon, lahat na magkukumit para sa aming rope holders at dalayan ko rin po, Panginoon, na patuloy kayo rin po, Panginoon, ng kumilos po sa buhay ng bawat isa sa amin. Thou knowest the need ng bawat isa. Kayo po nawa, Panginoon, din ang mag-provide. Ito na po aming samod dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, God bless po.